Good morning sa inyong lahat mga tropa. Meron tayong masamang balita sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Canada. Pero bago natin simulan, road to 200 subscribers tayo. At saka gusto ko magpasalamat sa mga bagong subscriber. At sa mga magsusubscribe pa lang in advance, maraming salamat po sa inyong lahat. Meron tayong masamang balita para sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Canada. Is yung tuition mga tropa. Halimbawa yung course na kukunin nyo is 5,000 lang yung tuition per year. Magdodoble na yon. So from 5,000 magiging 10,000 Canadian dollars. So dinoble nila yung tuition fee. At saka yung pangalawang masamang balita natin is yung maglilimit na lang sila sa pag-a-approve ng visa papunta rito sa Canada. So, parang nililimit na nila yung mga gusto nilang papuntahin ng Canada kasi medyo marami na talagang tao rito sa city mga tropa. So, yung pangatlo is yung kailangan pag halimbawa, dati kasi yung tuition fee, pwede mo siyang bayaran ng kalahati lang. Ngayon, kailangan yung 1 whole year. Kailangan mo nang bayaran yon. At saka yung pang-apat na bad news natin, is kung halimbawa dati parang around 3,000 Canadian dollars lang yung kailangan mong dalhin, ngayon 20,000 Canadian dollars na yung kailangan mong dalhin papunta rito sa Canada. Yung 20,000 Canadian dollars na yon is yun yung parang proof mo na magsusurvive ka dito ng 1 whole year kasi mga tropa medyo talaga mahal na yung cost of living dito sa city. Halos lahat nagsitaasan na yung mga bilihin, yung bahay. So talagang medyo masakit na sa bulsa. Pero anyway, sabi ng iba, depende daw sa budgeting yon. Again, kung stable na kasi ang nandito sa Canada, madali talaga ang buhay dito. Pero again, kung nagsisimula ka pa lang, mahirap talaga mga tropa. So kung merong bad news, syempre, meron din tayong good news. Yung good news natin is yung mga international student from 20 hours, gagawin nilang 30 hours per week. So, ayun na ang magandang balita naman. Kumbaga, makakadagdag din yun sa inyong income pagdating ng Canada kasi usually, ganoon naman part-time, tapos trabaho. But take note mga tropa, yung sinasabi ko sa inyong for solo student lang yun yung mag-isa ka lang pupunta rito. Kasi kami nung asawa ko, 2 kami. And malaki yung nagastos namin mga tropa. Hindi rin biro yon. So hanggang ngayon nga, hindi pa kami nakakapagsimulang magbayad kasi yung tuition ng asawa ko kailangan munang tapusin. And yung mga kailangan bayaran. So ayun mga tropa, yun lang yung update natin ngayon dito sa Canada. So, ayun, kung yung mga gustong pumunta ng Canada, good luck and I hope your success here in the future. Like ours, siyempre, nangangarap din kami na maging successful dito sa Canada. So, ayun mga tropa, medyo mahirap lang yung mga processing ngayon kasi mas naghigpit sila. Yung sa amin kasi medyo sinuwerte pa kami kasi hindi pa ganun kahigpit nung nag-apply kami ng papers namin papunta rito sa Canada. So, ayun mga tropa, again, good luck sa inyo, sa mga nag-a-apply at sa mga nangangarap pumunta ng Canada. Lagi kayong mag-iingat mga tropa at tiwala lang kayo, kayang-kaya nyo rin yan. Makakarating din kayo dito sa Canada, basta wag nyo lang susukuan yung pangarap nyo. Pero, again, hindi ko kayo dinidiscourage. Pagdating nyo dito, hindi katulad nung ini-expect nyo na sa FB, di ba, parang maganda ang buhay dito, masarap ang buhay dito. Sa mga nagsisimula, hindi. Sa mga stable, oo, masarap na ang buhay dito kasi syempre, stable na sila, hindi na pressure masyado para kumuha ng PR. So sa ating mga nagsisimula pa lang, medyo
mahirap ang sitwasyon. Again, di naman lahat ng nanditong stable is maganda ang buhay. So, again, mga tropa, ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At God bless po.